عرب طاب لكلام. Kumusta ang pag-e-exercise ninyo ng marathon? Okay na ba? Ayos na? Pwede na tayong ilaban? Let's pray. Panginoon, nagpapasalamat po muli kami na tunay nga, O Diyos, binigyan niyo po kami ng oras upang God, kami ay makapakinig ng inyo pong salita. Dalahin po namin ang inyo pong pangunguna sa amin sa oras na ito, O Diyos. At dalangin po namin, O Lord, na patuloy na kayo ang tunay na magturo sa amin, O Diyos. Salamat po, Ama, at we just commit to you, Panginoon, our time, O Lord God, at nawa, O Diyos, tunay nga pong i-consecrate nyo ang lugar na ito, at tunay na kayo, Ama, ang tunay na madakila sa aming pong kalagitnaan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, nasa last chapter tayo ng Matthew, chapter 28 po tayo. At nasa mga last na verses po tayo ng Matthew, chapter 28. So, our Lord Jesus has risen, no? He has risen and He is not there in the tomb. At nung nakaraan po ay ayun po yung ating pong pinag-aralan, ang araw po ng pagkabuhay ni Jesus. And we will continue with that dito po sa pag-aaral natin sa gabing ito. At we still have from verse 11 to 20 ng ating pong mga verses. So, hindi na po madami na ang ating pong aaralin sa gabing ito. At wag po tayong mag-alala dahil kinatutuwaan naman po natin din ang pag-aaral, no, para sa salita ng Lord. Yon. So, we have seen from the last time ng ating pong pag-aaral na there was a violent earthquake, no, an angel of the Lord came down from heaven and he opened the tomb, no? Do you think kailangan ba ni Jesus na i-open ng angel yung tomb? No? So, hindi niya kailangan yun. Sasabihin lang ni Jesus, be opened. At ma-open na yun. Kasi no one can stop Jesus inside the tomb, no, after 3 days. At nung nakaraan, napag-aralan din po natin na marami pong mga ginawa na mga drama, yung pong mga Pariseyo, no, at they told dun po sa Matthew chapter 27 from verse 62 to 66, sabi dito, the next day, the one after preparation. So after preparation day, the chief priest and the Pharisees went to Pilate. So, sila po yung nagpapatay kay Jesus. At after po ng pagkamatay ni Jesus, anong araw siya namatay? Friday, di po ba? Namatay siya ng Friday. Sabado, nakalibing siya. After ng Shabbat, after ng isa sa pinakamahalagang holiday sa kanila, which is Pesach, unang araw ng Pesach, itong mga chief priest at yung mga Pariseyo, hindi sila mapakali na baka may mangyari na kakaiba. Because in their mind, sabi pa nga ng iba, sa likod ng aking isipan, ay alam ko na may mangyayaring kakaiba. No? So they knew na no one can hinder the power of God. No one can keep the power of God, no, na kahit na sinong tao. Pero kahit na ano pa man, gagawin po nila ang lahat upang po hindi po si Jesus mabuhay na magmuli. So, itong mga Pariseyo, sabi dito, after ng Friday, Saturday, before si Jesus mabuhay ng Sunday,
They went to Pilate. Hindi pa sila tapos kay Pilate. Sabi nila, "Sir," they said, "we remember that while he was still alive, that deceiver said." Parang nakakapangilabot na si Jesus mismo, ang sasabihan nilang deceiver siya. No, mandaraya si Jesus. Sabi niya, "After 3 days, I will rise again." So they were so concerned about what the Lord Jesus told them, na mabubuhay siya na magmuli after 3 days. So sabi nila, "So give the order for the tomb to be made secure until the 3rd day. Otherwise, his disciples may come and steal the body and tell the people that he has been raised from the dead. This last deception will be worse than the first." Ay, grabe. Talagang hudyong-hudyo, no? Pariseyong yung ugali. Alam nyo yun? Mas malala yung mangyayari kaysa sa una. Ano yung sinasabi nilang una? Yung mga kinonfess ni Jesus, na siya ay anak ng Diyos, na siya yung tagapagligtas. So, mas malala daw ang mangyayari pag si Jesus ay nanakaw at sabihin na nabuhay siyang magmuli, kaya empty yung tomb. So, that was their request to Pilate. We know that Pilate is in a state of, yung pong parang gusto na niyang maniwala. Pero dahil sa political state na mayroon siya, yung pong political na estado na mayroon si Pilate, at he doesn't want na magkakaroon ng mga revolt sa Israel, ang ginagawa ni Pilate ay umaayon siya dito po sa mga Pariseyo, sa mga priest, no? Kasi kung magkakaroon ng revolt, i-report siya kay Caesar at pwede siyang tanggalin, no? So sabi dito, "Take a guard." Okay, said there, "Take a guard." Pilate answered, "Go and make the tomb as secure as you know how." Talagang grabe, no, na si Pilate, parang mayroon po siyang pang-aasar ng konti. Sige, secure nyo. As you know how to secure it, secure. No? So, they will, sa ano po ba ninyo, sa palagay nyo, hindi nila gagawin ang kanilang makakaya upang i-secure ang tomb ni Jesus kung pinayagan na sila ng governor. Siyempre, gagawin nila yon, di po ba? Na isi-secure talaga nila ang tomb, na walang pwedeng makalapit o walang pwedeng mangyari para mabantayan yung tomb na hindi manakaw yung patay na katawan ni Jesus doon. Sabi dito, "So they went and made the tomb secure by putting a seal on the stone and posting a guard." So yan yung dalawang ginawa nila, seal. Noong unang panahon, mahalaga po yung seal. Sa atin, bakit natin pag nagbabox tayo, nilalagyan natin ng maraming tape? Di po ba? Kasi yun yung pinaka-seal natin. Ibig sabihin, pag na-alter yung mga tape na yon, ibig sabihin may nagbukas na iba. So, kahit po sa mga sulat, noong unang panahon, ewan ko, naabutan nyo yung sulat-sulat. Ngayon kasi, di ba, wala na. Yung mga sulat nun, yung pinagdugtungan ng envelope, nilalagyan yun ng seal, ng stamp. Pag binuksan yon, manonotice mo na nabuksan. No? So, sa kanilang panahon, maliban sa yung hari at mga may authority ay naglalagay ng seal, sila din ay naglagay sila ng seal doon in order for them to know na kung ma-alter yung seal, ibig sabihin may gumalaw. At ito pong stone na nakatakip sa tomb, ito po ay isang malaking stone na bilog. Ewan ko kung nakakita na kayo sa inyong pamamasyal sa Israel. Ito po ay bilog na stone na talagang tamang-tama lang doon po sa bunganga ng papunta sa tomb. No? Hindi po siya pwedeng, mayroon po siyang awang na konti or yung parang nakaangat na konti. Nakatakip talaga siya, as in yung alam niyo yung mga takip ng mga septic tank, mga ganon, yung sa mga kuryente. Ganon, takip na takip talaga siya. At hindi siya ganon kabilis matanggal. So, ganon po yon, ang stone na yon, at sinilled pa po yon. No? Bakit nagbago? Yun, so,
Sinild pa po nila yung stone at naglagay po sila ng gwardya. Sinong mga gwardyang nilagay nila? Of course, that day, wala pong ibang mga sundalo, kundi mga Roman soldiers. So imagine ninyo, mga Romanong sundalo ang nagbabantay sa tomb ni Jesus dahil pinayagan sila ng gobernador na bantayan yung tomb ni Jesus as secure as they know. So it was so secure as they know how to secure it na ganun po yung tomb ni Jesus, no? So may guard. At kung i-imaginein po natin yung mga gwardya or yung mga sundalo nung unang panahon, hindi kagaya ngayon na barilan. Di po ba? Hindi barilan. Kasi pag barilan, pag namatay sa mga pelikula, di po ba? Parang hindi masyadong hindi masyadong masakit. Pero nanood na po ba kayo ng labanan na espada talaga? Diba? Yung mga espada nung unang panahon, yung mga palaso nung unang panahon ang ginagamit nila. Talagang madugo ang labanan. So, ganun itong mga sundalong ito, lahat ng mga klase na karumal-dumal na pwede nilang gawin, trained ang mga Roman soldier to do that. No? Trained sila talagang ang tawag sa atin sa mga Pilipino, halang hanggang buto, ang kanilang strength to do anything para lang bantayan or para lang gawin ang kanilang responsibility. So they were there. They were given the command to secure the tomb. Binantayan nila mula Sabado hanggang Sunday. So let's begin po mga kapatid. Dito po sa verse 11 ng chapter 28. While the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priest everything that had happened. Kasi kung babalikan po natin, no, ito pong mga guard, nung nakita po nila si Jesus, sabi po dito sa balikan lamang po natin ng mabilis from kahit wag na lamang pong iano ni Sister Irene kung mahirap po para sa iyo. Sabi po dito, there was a violent earthquake sa verse 2, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. So yung mga gwardya doon, nang nangyari po sa kanila, itong mga strong at mga halang sa buto na mga gwardya, na mga sundalo ng mga Roman soldier, nung nakita po nila yung angel pa lang na nagbukas ng ni-roll niya yung stone from the tomb, no, yung doon sa bunganga ng tomb, nagulat sila kasi nagniningning yung anghel, nakaputi siya at natumba sila. Alam niyo yun, nahimatay. Nahimatay sila. At parang dead man, hindi lang basta, alam niyo yung parang naubusan ka ng hininga na bigla kang bumulagta. Ganun ang nangyari. Hindi nag-walling. Hindi ito nag-walling kasi pag nag-walling, dandahan pa, mayroon pang sinasabi. Sinasabi mo, Sister May Grace, yung huwag niyong galawin, huwag niyo akong gagalawin. Nakakapagsalita pa itong mga gwardya, hindi na. Now, itong mga sundalong to, sabi ng mga sundalo na to, tapos biglang namatay na sila. Nahimatay na sila, no? So, ito po yung tagpo, no? Itong mga gwardya na nagsisecure sa tomb, nahimatay. Kaya, sabi dito sa verse 11, while the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priest everything that had happened. So ano po yung nakita nila? Na siguro nanginginig pa sila habang nagre-report sa mga priest. Nakita namin yung nakaputi. Hindi namin alam kung ano yun. Basta nagliliwanag siya, nagniningning siya, binuksan niya yung tapos umupo siya dun sa bato ng tomb. Nakabukas na yung tomb. Siyempre, madami po silang katatakutan kasi natakot sila doon sa nakita nila. Natakot din sila doon sa responsibility na hindi nila nagampanan. They failed. They failed to secure the tomb of the Lord Jesus. Bakit? Because Jesus
has risen from the dead. Sabihin po natin, Jesus has risen from the dead. Amen. Wala pong pwedeng humadlang sa gagawin ng Panginoong Jesus, no? Para sa atin. For the glory of the Lord and for His love sa lahat ng mga tao. So wala pong pwedeng humadlang sa plano niyang mga mabubuti at magaganda. Kaya wala pong pwedeng humadlang sa plano ng Lord na mga mabubuti at magaganda sa atin. At sabi dito, when the chief priest had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money. So magkano lang yung binigay nila kay Judas? 30 pieces of silver. Itong mga priest, no? Alam na alam nilang gamitin yung pera sa panunuhol. Para mga politician na talagang magaling, no? Yung, alam niyo yon, yung mga corrupt na mga tao na magagaling. They're supposed not to be doing this, na magsuhol ng kahit na sino, no? Pero ito po yung ginagawa po nila, no? They are paying. Ito pong mga sundalong to, large sum of money, hindi po binanggit kung magkano, pero hindi po yung 30 pieces of silver. Kasi yung ibinigay nila kay Judas Iscariot, nung hinihagis ni Judas sa kanila, sabi nila, marumi na yung pera na yan. Kasi ano yan binayad sa dugo, kaya hindi na natin yan pwedeng gamitin. Pero dito, alam nyo, for them to secure yung kanilang dignity, yung kanilang kayabangan, yung lahat ng mayroon sila, pati yung kanilang pagsasabi na si Jesus ay hindi totoong tagapagligtas, na si Jesus ay hindi totoong Panginoon, kailangang gawin nila ang lahat. So they are willing to pay a large sum of money para lang ma-present nila sa lahat na si Jesus ay hindi nabuhay na magmuli. Sabi dito, telling them, you are to say, His disciples came during the night and stole Him away while we were asleep. If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble. So, dalawang problema nila nitong mga gwardiya. Okay, may pera kayo. Itong sasabihin nyo magpapakalat kayo ng balita na ninakaw yung tomb. Ninakaw, pinasok yung tomb, ninakaw yung patay. Ganon ang sasabihin nyo, magpapakalat kayo. Kaya kayo bibigyan dahil doon. So, paano si Pilato? Kasi magkakaproblema sila kay Pilato dahil hindi nila ginampanan ng maayos yung dapat nilang gampanan. No? They failed to do their duty. So sabi ng mga priest, okay na, kami na lang. Kami ang bahala kay governor. Kaming bahala kay Gov, basta magchismis kayo sa mga tao na hindi totoo yung nangyari, ganito, ninakaw lang talaga, hindi siya nabuhay na magmuli. So sabi dito, so the soldiers took the money and did as they were instructed, and this story has been widely circulated among the Jews to this very day. So nung sinulat po itong ni Matthew, up to that time, naniniwala pa rin sila na si Jesus ay hindi nabuhay na magmuli. And it was until now. Hindi po ba ninyo alam yan na hanggang sa panahon na to, may mga Hudyo pa rin na naniniwala na ginawa-gawa lang yung resurrection ni Jesus. Na hindi talaga totoong nabuhay na magmuli si Jesus. Ang problema, may record May record. Tingnan po natin sa Acts 1, verse 3. Sabi po dito, after his suffering, ito po yung sinasabi ni Lucas kay Teofilo. No? Sabi dito, after his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proof that he was alive. So, nagpakita siya. Alam niyo yung 40 days na nanatili siya. Sabi dito, he appeared to them for a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. So, ibig sabihin,
Kung siya ay ninakaw, pwedeng mga ilang oras, pwedeng kunyari nagpakita yung kaluluwa ni Jesus. Talagang grabe, kinakausap ng kanyang mga disciple. No? Nabuhay, na kunyari buhay siya. Pero hindi, nagpakita siya sa maraming tao. And as we go on studying the book of Acts, mayroong 500 na naka-witness sa kanya. No? Dito, na-witness siya ng kanyang mga disciple. He appeared to them, he appeared to the women na pumunta sa tomb. He appeared to the disciple doon po sa kanilang. Nasaan ang mga disciple nung time na yon? Nung si Jesus po ay na-resurrect, nagtatago sila. Sarado yung pinto at natatakot kasi sila, baka sila na yung susunod na hulihin. So sarado ang pinto, tapos biglang sabi ni Jesus, Shalom! Greetings! Sabi ni Jesus, Shalom! Andito na ako! Di ba? So nagpakita si Jesus nung time na yun sa kanila, before pa si Jesus nagpakita sa kanila saan? Sa Galilee. No? Sabi ni Jesus, hintayin niyo ako sa Galilee. Doon tayo magbanding. So, Jesus presented himself to them para mapatunayan, sabi ni Lucas, na buhay siya. Na nabuhay siyang magmuli. No? So, yung 40 days hindi para sa lahat ng tao. Paalala po natin yan sa bawat isa sa atin. Pag namamatay, meron pa tayong 40 days ngayon ni lolo ko. Walang ganon. Wala tayong ganon. Ang tao pag namatay, wala na pong ganon. Patay na tayo, kaya nga tayo namatay, hindi na natin kaya. Di po ba? So wala pong ganong 40 days. So kung gusto nyong alalahanin ang namatay, you can do it every day, pero wag natin gawing napaka-significant ng 40 days. Dahil si Jesus lang yon. Bakit? Para magbigay ng mga proof na nabuhay siya na magmuli. Paano yon? Bakit yon mahalaga? Para tayong nananampalataya sa Kanya ay tunay na alam natin na nabuhay siyang magmuli. Bakit ang Diyos? 'Di ba sabi sa libro ng Hebrews na yung faith is the absence of things hoped for and the evidence of things we cannot see. Alam nyo, yun yung definition sa Hebrew ng tungkol sa pananampalataya. The absence of things hopeful and the evidence of things we cannot see. Pero alam nyo yun mga kapatid, ang Lord, hindi po niya hinayaan na mga pat lang tayo. Alam niyo yun, nagbigay siya ng mga evidences, ng proof na nabuhay siya na magmuli. No? Nagbigay siya ng mga tao na sumulat, mga witnesses na nakakita sa kanya nung siya ay bumaba sa lupa bilang isang baby, pinanganak bilang isang baby, lumaki, namatay at nabuhay na magmuli after 3 days. No? May mga proof na nangyari yon. At kung pag-aaralan pa natin muli yung pagkabuhay, yung lifetime ni Jesus sa mundong ito, yung 33 years niya, makikita po natin na lahat ng mga time na nandun, mula sa kanyang pagkasilang sa panahon ni King Herod, at mula doon sa kanyang kamatayan na si Pilato ang governor, na si King Herod the Great ay namatay na nung time na yon, at iba ng King Herod nasa Judea ang nangunguna sa kanila. Alam niyo yun mga kapatid, there are evidences, yung mga timetable kung kailan yung mga taong yon ay namuno. At makikita natin yon na binabanggit sa Bible as for us to have a proof. So hindi lang talaga tayo yung pananampalataya natin, although sinasabi pong absence of things hoped for, na hindi po natin nakikita, hindi natin nakikita yung mangyayari sa hinaharap, pero God has given us many proof na mangyayari yung hinaharap. No? Na mangyayari yung mga bagay. Ano pong proof na mayroon tayo mga kapatid? Kung titingnan natin yung mga propesiya, nasa ang percent na tayo? Di po ba dati, we will not understand yung sinasabi ni John na mga
tipaklong. Sabi niya, parang mga tipaklong. Mga locust. Pero sabi ng mga, di ba, yung mga ibang mga Bible scholar dati, baka ano yun, kung ano-ano yung sinasabi nila. Ngayon, alam na natin kung ano yun. Mga drones pala yun. Darating ang panahon na hindi lang dalawa. Mula nung nakapag-send sila ng drone na tumama doon sa Binyamina, sa ano ng mga bata, sa kanilang school ng Golani. Mula nung 20 na drones. Imagine niyo, lalong dadami ng dadami ang mga yan. Kasi effective eh. Ilan na? 20 na mula nun. Kailan lang yun? Nung isang araw lang, dumami na ng dumami. Kaninang umaga, mayroon na naman. Mayroon pang video na sinusundan siya ng helicopter, yung drone na yon. At hindi siya mahuli-huli ng helicopter. No? So, gagamitin nila yon. So, ngayon, naiintindihan na natin that in the last days, mayroong mga low cost na gagamitin sa digmaan. At yun pala ay mga drones. Oh, kikita po natin, ano yun? Drone. Nakikita po natin yon, no, mga kapatid. So, in verse 16, sabi dito, then the 11 disciples went to Galilee to the mountain where Jesus had told them to go. So, yun mga kapatid, itong mga gwardya, busy sa pagmamaritas, ay, sorry po, sa kanilang pagchichismis, doon po sa balita na hindi totoo, no? At ang mga disciple, nandun na sa Galilee, no? Nakipagkita na kay Jesus. At Jesus still, no, nagturo po ang Panginoong Jesus ng maraming bagay. At sabi dito sa verse 17, when they saw Him, they worshiped Him, but some doubted. So, mga kapatid, ito pong si Matthew, isa doon sa 11 na pumunta at nakipagkita kay Jesus. Nakita niya na hindi lahat ay naniwala na nabuhay talaga si Jesus. No, kasi before si Jesus namatay, lagi niyang sinasabihan ng kanyang mga disciple na ang anak ng tao ay huhulihin, dadakpin siya, bibigyan siya ng yung paghatol sa kanya, hatulan siya ng hindi fair, mapapako siya sa krus, mamamatay siya, at mabubuhay siya na magmuli. Ilang ulit niya yon. And one time, nung sinabi niya yon, sabi ni Pedro sa kanya, halika nga po dito, Lord, muna. Boli po, but sad. Sabi niya, lulagid ka. Siyempre, bro, yung salita nila, lulagid ka, tasob. Huwag mong sinasabi yung mga ganyang bagay, masama yan na papatayin ka. Hindi. Alam mo yung mga disciple, nag-focus sila doon, kaya masyado silang lungkot. At itong mga babaeng ito, na nabasa po natin na papunta doon sa tomb, lungkot din sila. Nagdala sila ng anong mga dinala nila? Yung mga pampabango sa patay. Kasi hindi naman nila talaga iniisip na si Jesus talaga ay mabubuhay. Dahil kung yun ang iniisip nila, di dapat, pang 3 days na ngayon, naku, si Jesus mabubuhay na magmuli. Hindi, pupunta sila doon at anong tanong nila doon sa libro ng John, makikita po natin, sabi nila doon sa angel, nasaan na po si dito, yung patay? Sabi ng angel, bakit niya hinahanap siya? Wala na siya dito. Kahit dito sinabi niya ng angel, kayo, pasok kayo. Tingnan nyo kung saan siya nakahiga. Wala na siya dyan. He has risen from the dead. So, maganda po yung ganung balita, pero mga kapatid, no, kung sa panahon natin, may nagda-doubt. Kung sa panahon natin, marami pong hindi nananampalataya. Nung panahon nga ni Jesus, marami din. Noong unang araw ng Pentecost, mapag-aaralan natin yan, no, sa libro ng Acts. Yung araw ng Pentecost, kung kailan ibinigay yung Holy Spirit sa kanila. After 3 years ng ministry ng Panginoong Hesus, sa pagbuhos ng Holy Spirit, ilan ang nandun? 120 lang. Si Jesus yun. Pero hindi ko po sinasabi na tumigil po tayo. Na tumigil tayo, si Jesus nga. Siya na nga yung Lord, siya na nga ang tagapagligtas, Diyos siya.
Hindi nga siya nakapag-imbita ng marami. Hindi po yun. Mag-ibalita natin ang good news. Kasi ito pong sinasabi po dito. This is the Great Commission for all the believers of the Lord Jesus. May nag-doubt, mga kapatid, pero may sumamba sa Kanya. So, sino po tayo doon? Tayo po ba yung nagda-doubt kung si Jesus ba talaga ang Savior? O tayo po ang sumasamba sa Panginoong Jesus? No? So, sabi dito sa verse 18, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. So, maganda pong balita ang sinabi ng Panginoong Jesus. Sabi niya, All authority in heaven and on earth has been given to me. Sa akin ang authority ng langit at ng lupa. So, lahat ng mga authority na mayroon dyan, under my authority. No? It was given to me the authority of people, the authority of Herod, the authority of Pilate, the authority of the priest, the high priest, the great high priest, lahat yun under me. All the authority of earth and all the authority of heaven. Kaya nga, He can send many angels, no? Kung nanaisin po niya. Sabi dito, therefore, go and make disciples of all nations. So mga kapatid, nung ang Panginoong Jesus ay ibinigay sa Kanya, nung sinabi niya that all authority has been given to me, hindi po siya nag-stop doon. No? Si Jesus po ba ay Lord natin? Lord po ba natin si Jesus? Amen. So kung kayo po ay under Jesus, kung Lord nyo si Jesus, yung ibang mga authority nga ay under sa authority ng Panginoon, how much more tayo kung Panginoon natin siya. Amen? He is Lord of Lords and King of Kings, kahit hindi po tayo magpa-under sa Kanya. But we have that personal relationship with the Lord Jesus. Tayo mismo personal, each one of us can say, He is my Lord. Iba kasi yung sasabihin mo, sinita niyo, Prime Minister ng Israel. Tapos kung Israeli ka, Prime Minister namin siya. Pero wala pa rin masyadong connection. No? Pero mga kapatid, kung tayo po, ang Lord natin, ang Panginoong Jesus who is given the title, the King of Kings and the Lord of Lords, siya po yung Lord natin personal. Hindi po ba tayo susunod sa Kanya? So kung ito ay ibabalita sa mga disciple na sasabihin, all authority has been given unto me. Ibig sabihin, wow, salamat, dahil ang Lord namin, grabe yung authority kahit nga tayo, di ba? Pag may employer tayo, yung employer ko talaga, mayaman, may ano yan, may dignitary yan. Parang kahit mga mitapelit lang tayo, pag nagtrabaho tayo ng mga ambassador dati, parang si Sister Meds, ang employer ko dati, ambassador, parang iba yung dating, di ba, sa atin? Mayroon tayong may pagmamalaki na nagmitapelit tayo ng ambassador, ng presidente, ng ganon, di po ba? Yung lolo nga lang doon, gumawa siya ng maraming mga obra niya. Parang nakakatuwa na makilala yung mga ganong klaseng tao. How much more if you are related, personally related, because the Lord has chosen you, that the Lord Jesus become your Lord. No? So, pag siya po ay may authority, mga kapatid, of all the things, of all the authority, matuwa po tayo, magalak po tayo, dahil ang Diyos natin has the authority of all things. Hindi po pwedeng may magsabi, kahit ang kapangyarihan ng dyablo na may magsabi, paglalaroan ko si Tess, pag hindi pinayagan ng Lord, walang magagawa ang dyablo. Kasi bakit? All authority has been given to the Lord Jesus. Pag sinabi ng libo-libong anghel sa kalangitan, oops, di ka pwedeng pumasok. Pero pag mayroon kang dalang seal of the Holy Spirit that you are a child of God through the Lord Jesus, oops,
I am a child of God through the Lord Jesus. Yan ang passes natin mga kapatid sa kalangitan because all authority in heaven and on earth ay under sa Panginoong Jesus. Pero sabi niya dito, okay, kayong mga tagasunod ko, sabi niya din dito, therefore, go and make disciples of all nations. No? Magpahayag kayo, gawin nyo silang mga disciples. Make disciples. Is it easy? No. Kasi kahit nga lang mag-share, ma-invite, hindi pa. Ipag mag-disciple na, kailangan silang mag-aral sa mga salita. No? Tayo mga kapatid, we are disciples of the Lord Jesus and we are helping each other to really study the Word of God. And we have to continue to go and make disciples, to tell the good news of the Lord hanggang sa sila po ay ma-inlove sa salita ng Panginoon at maging disciple ng Lord. Sabi ito, all nations, all ethnicity, Ethiopian man yan, Pilipino man yan, Ilocano man yan, Bisaya man yan, Hudyo man yan, ipahayag natin ang salita ng Panginoon sa kanila. Make disciples of all nations. Bakit ito sinasabi sa mga Hudyong to? Kasi itong mga disciple, they were concentrated to the Jewish people lang. Di po ba? Pero si Jesus, sinasabi niya ang kaligtasan. Kung ang aking authority ay heaven and earth, ang kaligtasan na binibigay ko, ang magandang balita ay para din sa lahat. Sabi niya dito, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. So ganun no, ipapahayag natin ang salita ng Panginoon, i-disciple natin sila, at sabi dito, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Alam niyo yung baptism, it's not a way to salvation. Kung may magtuturo po sa inyo na magpabaptize ka para maligtas ka, hindi po yun. Bakit sinabi ba ni Jesus dun sa kasama niya sa cross na, alika muna, baba muna nga tayo at babaptize kita, tapos isasama kita sa langit. Hindi sabi ni Lord ng Panginoong Jesus, ngayon din ay pagsasama kita sa aking paraiso. No? Wala nang ibang mga salisalita. So kung ikaw po ay maging disciple na, next step mo is to recognize the Lord in your life sa pamamagitan ng pagpapabaptize. To proclaim the Lord in your life sa pamamagitan ng baptism. Baptism in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. At sabi dito, and teaching them to obey everything. So, hindi lang pala natatapos doon. Hindi natatapos na dinidisciple mo. Hindi natatapos sa pagpapabaptize o yung i-declare mo sa sarili mo that you are one of the believers of the Lord Jesus. Kundi patuloy na tuturuan. Sabi dito, teaching them to obey everything I have commanded you. Everything, mga kapatid. If the Lord Jesus honors the Old Testament from Genesis to Revelation, ituturo po natin yun. Kaya tayo, nag-aaral tayo from Genesis to Revelation. Sabi dito, and surely I am with you always to the very end of the age. Alam niyo, ito yung napaka-comforting nito. Kasi kailan pa sinabi ni Jesus itong mga salitang ito? 2,000 years ago. Pero pinangako niya, sabi niya, I am with you always. Sabi niya dito, to the very end of the age. Dahil, bakit? Anong sabi niya? Anong sabi natin sa, yung theme verse natin sa Yapak? I am the Alpha and the Omega, the beginning and the ending. So, He was there in the beginning. At pinangako niya, by the new covenant, that I will be with you always, even to the end of the age. So, bilang isang mananampalataya, mga kapatid, is not a waste of time. Bilang isang mananampalataya sa ating paggawa at pagsunod sa mga sinasabi ng Diyos sa atin.
ay tunay na kapaki-pakinabang. No? Kapaki-pakinabang. Kaya wag nating sayangin yung buhay natin sa mga bagay na pansamantala lamang. Patuloy tayong magbahagi ng salita ng Panginoon at tayo, we have to encourage ourselves and be encouraged by this word na kahit anuman po ang mangyari, the Lord said, I will be with you. I am with you always, even to the end of the age. Alam niyo yung word na yon? It is present participle. It is constant. Hindi yon magbabago. Kahit paggising ko bukas, ganon pa rin ang pangako ng Lord. It is always present. It is always present. Hindi po sinabi ng Panginoong Jesus, okay, sa 2024, I will not be with them anymore. Sabi niya, I am. Kaya nga sinabi niya, I am with you always, even to the end of the age. So tayo po, mga kapatid, ay tumayo at manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Ama, na minsan pa ay pinaalala niyo po sa amin na ang aming pong relationship sa inyo through the Lord Jesus ay tunay nga pong panghabang panahon. Hindi lamang po, Panginoon, para dito sa mundo, but it is eternal, O Lord God. Ito po ay lagi po, Panginoon, naming pwedeng panghawakan at hindi po kayo nagbabago. You have chosen us to be your children through our Lord Jesus. At tunay nga pong hindi po yun magbabago kahit ano ang mangyari. And thank you so much, Lord, for encouraging us tonight, for reminding us, Panginoon, that it is our work, it is our duty to share your word, to share the good news to people around us, Lord God. Yung mga malalapit sa amin at even, Panginoon, yung mga malayo sa amin that within our reach, Lord God. Dalangin po namin na patuloy na kayong aming maging kasiyahan. Kayo po ang pumuno sa aming pong puso. At ang magandang balita ng kaligtasan, Panginoon, ay tunay na mag-outburst sa aming pong mga puso upang patuloy po namin itong maipahayag, O Lord God, sa iba. Maraming salamat, Ama. At patuloy nga na selyuhan nyo ang inyong salita sa amin pong mga puso, O Diyos. At patuloy din po naming dalangin na naway kayo po yung mag-comfort sa amin even sa salitang ito, Panginoon. Pangako nyo ito, O Diyos. Sa lahat ng panahon, you will be with us, Panginoon, always. Even to the end of the age, O Lord God. You never change. You are the same yesterday, today, and forever, Panginoon. At tunay nga pong you are an ever-present help in times of troubles, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy, Ama, na inaalala po namin as we close, Panginoon, na patuloy, Ama, na kayo po yung mag-ingat sa bawat isa sa amin, Lord, sa sitwasyon na mayroon dito, maging, O Lord God, ang bansang Israel, may you continue to intervene, O Lord God, continue to supply wisdom, Lord, sa mga nangunguna, O Lord God, sa Prime Minister na si Netanyahu, patuloy po ninyo siyang ingatan, palakasin, bigyan, Panginoon, ng malakas na pangangatawan, O Lord God. We also pray, maging, O Diyos, yung mga kasundaluhan, yung pong yung Commander-in-Chief at lahat po, Panginoon, ng yung nasa taas, yung Chief of Staff, O Lord God, na nagdedesisyon, Lord, yung kasama po dun sa grupo, Panginoon, ang nagdedesisyon tungkol sa war, O God. We pray that may you continue, Panginoon, to lead them, Lord. Alam po namin naman na you have promised to the Jewish people, O Lord God, your commitment to them at hindi po kayo magbabago sa kanila, Ama. Salamat sa pag-iingat, salamat sa nakikita naming mga miracles na nangyayari sa bawat araw at we just commit to you, Panginoon, na sa inyo pong kapanahunan, matatapos, Panginoon, ang digmaan ito na victorious kayo, Lord God. Makikita muli ang kadakilaan ninyo. Maitataas kayo, Panginoon. Lord, kung magtatagumpay ang bansang Israel, patuloy na maitataas ang inyong pangalan, O Diyos. Kinukumit po namin sa inyong lahat at kinukumit po namin ang mga churches, O Lord God, sa Israel. Dalayan po namin patuloy na
kayo po yung mag-encourage sa bawat isa at maging sa mga kapatid namin na hindi matakot, bagkus Lord, patuloy na manatiling sa inyo, Panginoon, pumunta sa inyo po, Panginoon, na sumunod, O Lord God, at magpasakop, O Diyos. Piliin na gawin ang inyo pong nais, kagaya po ng pagpunta po, O Lord God, dito sa church. Maraming salamat. At sa lahat, O Diyos, ng mga concern ng bawat isa, mga prayer concern, patuloy naman na alam po namin that you are answering our prayers, Panginoon, at hindi po kayo nagdadamot, O Diyos. You answer it generously, Panginoon, with a loving heart. We glorify you, Father. We thank you so much in Jesus' name. Amen.